Good morning po. Parang malungkot kayo. Sumikat na po ang araw. So parang makakapagpatuyo na tayo ng mga nilabhan. Sinasabi ng mensahe ng koro na kahit na ano pa man ang mangyari, yan ang sabi niya, I fear no foe with thee at hand to bless. Ills have no weight and tears no bitterness. Kita niyo yung sinasabi niya? Walang kwenta yung bigat, yung pagluha at kapaitan ng buhay. Kaya nga ang sabi niya, nasaan ang iyong kamandag o kamatayan? Ang iyong tagumpay o libingan? I triumph still if thou abide with me. Nakita niyo po yan? Kahit na ano pang mangyari, mananagumpay pa rin ako kung ikaw, O Diyos, ay sasaakin. Kung titingnan natin, parang sa unang dinig, parang hindi siya tama. Parang kapahayagan ito ng pag-aalinlangan. Sabi niya kasi, if you will abide with me, that phrase is set forth in a conditional sense. Parang may condition siya na kailangang masatisfy muna para mapagtagumpayan mo ang lahat ng ito. But I'm telling you, this language does not suggest a kind of uncertainty. Just like what we can read in our text, sabi ng Apostol Pablo, if God is for us, kung ang Diyos ay kapanig natin, kung ang Diyos ay sumasa atin, yun sana yung gusto kong maging titulo ng ating pag-aaral ngayong umaga. Lalagyan ko ng kung. Pero sa aking pag-aaral, hindi siya talaga nagtatanong. Bagamat sa unang tingin, almost as if that were a matter open to some doubt or further speculations. But Paul is not trying to indicate that there is any uncertainty about God's being for us. Hindi po sinasabi ng apostol na merong pag-aalinlangan na mananatili ang Diyos sa atin. Walang pag-aalinlangan na sinasabi niya na ang Diyos ay sumasa atin. No. Ang ginagamit dito ni Pablo, tinatawag natin sa pag-aaral ng lengguwahe, ng lohika ng lengguwahe, the logic of language, we call it syllogism. Ano ba sinasabi ni Pastor? Ang sinasabi po nito ay gagamit siya ng dalawang katotohanan para maipakita na yung pangatlo ay totoo. Ang halimbawa nito ay yung unang premise na sinasabi nila, halimbawa ay kung ang tao ay mortal, ibig sabihin mamamatay. Kung ang tao ay mortal, hindi niya sinasabing hindi mortal ang tao, gagamitin niyang premise ito. Ito yung lohika na ginagamit sa pag-aaral ng lengguwahe na sinasabi, kung ang tao ay mortal at kung ako ay mortal, kung ang tao ay mortal, ibig sabihin siya'y mamamatay. Kung ang tao ay mamamatay, at kung ako ay tao, ako ay mamamatay. Yun po yung sinasabi niya. Hindi pag-aalinlangan yung paglalagay ng kung, kundi gagamitin niyang patunay yon para patunayan yung pangatlong parirala na kanyang sasabihin. Ang technical term, sabi ko nga sa inyo, is syllogism ang tawag dito. That gives the first premise followed by the second premise, rushing toward the conclusion. Ito yung pangatlong parirala na siyang magiging conclusion niya. So when Paul says, if God is for us, he is speaking syllogistically. Hindi niya pinag-aalinlanganan na kapanig natin ng Diyos. Ang sinasabi niya, kung kapanig natin ng Diyos, sino ang pwedeng tumayo laban sa atin? So ito yung katotohanang sinasabi niya. And so we can state what Paul says in another way, and the language allows it.
sa halip na sabihin natin, para lang maalis yung pag-aalinlangan, sa halip na sabihin natin kung ang Diyos ay sumasa atin, ang talagang pagkakagawa ng sentence na ito, ng pangungusap, pwede mong gawin at iaalaw ito ng language dahil ang Diyos ay sumasa atin, sino ang pwedeng maging kalaban natin? Yan ang sinasabi niya. Since God is for us, who can be against us? And sa ating, this is actually a rhetorical question. Sinabi ko na sa inyo kung ano yung rhetorical ng nakalipas. The answer is obvious. No one can stand against us. Kung dahil ang Diyos ay kapanig natin, sino ang makakatindig laban sa atin? The obvious answer is, wala. Yan ang sinasabi ni Pablo sa atin. Para itong kagaya nung matandang kasabihan na 1 plus God is majority. Narinig niyo na po yan? Ang isa kasama ang Diyos, ang siyang mayorya. Siya yung nakakarami. Ang ibig sabihin nito, kung ang isang tao ay kapanig ang Diyos, kahit ang buong mundo, hindi siya pwedeng manaig dito. Ganoon po yung medyo malalalim kasi yung sinasabi ng apostol, kaya't ating hihimayin siya. Ang talagang sinasabi niya dito, ang Diyos ay sumasa atin. Hindi po ito pag-aalinlangan na kung ang Diyos ay sumasa atin, parang ang tingin natin ay negatibo siya. Hindi po. Pagtitibayin sa magitan ng diskurso, ng argumento ng apostol na sinasabi niya, ang Diyos ay sumasa atin. Paano natin malalaman na ang Diyos ay sumasa atin? Una, na kanyang pagpapatunay, sasabihin niya sa atin sa 22 talata, siya ay namatay para sa atin. Ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, yan ang sabi ng verse 32, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ang sinasabi niya, yung mismong anak niya, yung kanyang bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Pero Englishin ko, kasi meron akong gustong puntuhin dito. He who did not spare his own son, sabi niya. In here, Paul is talking about sparing. O sa Tagalog kasi parang malayo yung ipinagkait. Pero yun ang kahulugan niya sa Tagalog. Ang sinasabi niya dito, siya na hindi in-spare yung kanyang sariling anak. Anong gusto kong makita natin dito? Kapag binabasa natin ito sa Romans chapter 8, hindi natin pwedeng balikan, hindi natin pwedeng hindi balikan yung sinabi sa Genesis chapter 22. Remember, when God commanded Abraham to offer his son, his only son Isaac. Maalala niyo yon? Siya yung nagdala nung alay, siya yung nagdala ng gatong, siya yung nagkapos, siya yung may dala ng punyal, at nung kanya nang sasaksakin, on the last possible second, anong ginawa ng Diyos? Pinigilan niya. Sinabi ng Diyos, Abraham, Abraham, huwag mong saktan ang iyong anak. In that moment, God commanded Abraham to spare his son. Oo, napaka-importante ni Isaac. Napakahalaga niya. Ang tagal bago siya ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero inutusan siya ng Diyos sa tialay at walang ginawa si Abraham kung hindi sumunod. Pero nung segundo na lang, nandoon na sa postura na sasaksakin na niya, inawat siya ng Diyos. Pero nung ang kanyang anak nananalangin, sinabi niya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito.
Nung nandoon niya na siya doon sa krus na nakabayubay sa pagitan ng langit at ng lupa, sinasabi dito ni Pablo na hindi niya in-spare yung kanyang anak mismo. Mas mahalaga pa ba si Isaac kay Jesus? Para sa ating lahat, ibinigay niya, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak para sa ating lahat. Huwag niyo pong basahin ito na ito'y para sa lahat ng tao. Ang nangungusap ay si Pablo at ang sabi niya, ito'y para sa ating lahat na mga mananampalataya. God did not spare anything but delivered Christ up for us all. Yan ang sabi ni Paul. And because of Christ's perfect obedience, the Father bestows every conceivable blessings upon His Son. Sa pagsunod ng ating Panginoong Yesus, ibinuhos ng Ama ang lahat ng posibleng pagpapala sa Kanyang anak na siyang naging dahilan ng ating kaligtasan. And you know what? Kung anong kasunod nun? Dahil sa ibinigay ni Kristo yung Kanyang buhay para sa atin. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo'y naging anak ng Diyos. Tayo'y inampon ng Diyos. At hindi lamang basta naging anak ng Diyos. Anong sabi? Tayo'y naging kasamang tagapagmana. Anong mamanahin natin? Ang lahat ng pagpapalang ibinigay ng Diyos sa Kanyang anak ay siya ring matatanggap natin dahil tayo'y kasamang tagapagmana. We are co-heirs with Christ. Yan ang sabi niya. His inheritance in the world and everything in it. Paul says that because the Son has died for us and the Father has not spared Him, He will also give us everything that He gives, His Son. Lahat ng ito na Kanyang ibinigay sa anak, ito yung sinasabi dito ni Pablo. Nag-aalinlangan pa ba tayo na ang Diyos ay sumasa atin? Sana sa pag-awit natin nung if He will abide with me, makita natin na logical ito. Hindi ito pagkakaroon ng alinlangan. When He spoke about our being heirs of God, joint heirs with Christ, the Father is pleased to give all things to His Son, whom He did not spare. He gives those things not only to His Son, but to all whom He had given His Son's glory, for His Son's glory. Ewan ko, pare-parehas tayong dumarating sa punto ng buhay na kapag na susuong tayo doon sa matinding pangangailangan, natatanong natin, bakit parang hindi ko maramdaman ang Diyos? Kapag ka nandoon sa tinitingnan nating kasalatan ng mga material na bagay, ang tingin natin ay parang napakalayo ng Diyos. Kapag ka nandoon tayo sa kalagayan na merong karamdaman, paulit-ulit, na hanggang kunin na yata ako ni Lord, mananatili na ito sa akin. Bakit pagka dumarating tayo sa mga kalagayang masusukat ang ating pagtitiwala sa Kanya, nakakalimutan natin na ang Diyos nung Kanyang spare ang Kanyang anak at sa pagsunod ng Kanyang kaisa-isang anak, ibinuhos ng Ama ang lahat ng pagpapala at lahat ng iyon ay pinangako Niyang matatanggap natin. Hindi niya ipinagkait ang Kanyang anak. Minsan sapatos lang pinagdududahan natin ang Diyos. I personally experienced this when I was still a young believer. I'm still young, but nung unang mananampalataya ako, ang hirap-hirap ng buhay na nag-aaral kami nung kapatid ko lalaki,
Kailangan naming magpalit ng sapatos para magbuka kaming dalawa yung sapatos namin. Naranasan ko ito at humingi ako sa Diyos nung maging Christian ako. Napakahirap ba sa iyo ang bigyan mo ko ng sapatos? Yung may check na ganyan nung panahon namin, sikat yun eh. O kaya yung may star. Alam niyo yon? Hirap ba sa iyo yun, Lord? Ang dali-dali nating ma-distract sa katotohanan na ano ba yung pinag-aalinlangan natin samantalang ang bugtong niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa atin. Siya'y namatay. Kapag ka nagdududa ka, sabihin mo sa sarili mo, hindi mo ako kayang lokohin, Satanas, sapagkat ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay para sa akin. Pero ang ginagawa kasi ni Satanas, hindi niya tayo tinatantanan, no? Parang sino ba yun sa Channel 7 ba yun? Si Mike Enriquez, hindi siya tumitigil. Lagi siyang may sinasabi, lagi siyang may paratang. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa ating ikalawang punto, sino ang magsasakdal sa atin? Kung si Kristo'y namatay para sa atin, anong magiging kahulugan noon sa ating bilang mga mananampalataya, maging ngayon sa ating pansamantalang paglalakbay dito sa lupa? Ang ikalawang tanong ni Pablo, sino ang magsasakdal sa atin? Who shall bring any charge against God's elect? Yan ang sabi niya. Sino ang magsasakdal sa mga hinirang ng Diyos? Well, sino pa ba yung magpaparatang sa atin? Yan ang trabaho ni Satanas. The work of Satan is to bring every conceivable slanderous charge against God's elect. Satan never ceases accusing the brethren. He never stops harassing us, getting at our consciences, and telling us how wicked and undeserving we are to be in fellowship with Christ. Sinasabi niya, pupunta ka na naman sa church, magkukunwari. Ipokrito. Yan. Naririnig niyo siya? Pray ka pa dyan, tapos hindi naman talaga pinaniniwalaan mo. Nagsasabi kang minamahal mo sila, pero hindi naman totoo. Yan ang sinasabi niya sa atin. Because the principal work of Satan in the life of the believer is not temptation. Narinig niyo po yon? Ang pangunahing gawa ni Satanas ay hindi para tuksuhin tayo. Ang pangunahing ginagawa niya, bagamat ginagawa niya ring tuksuhin tayo, but his chief work in the light of the believer is the work of accusation. Inaakusahan niya tayo to take away our assurance. Pag-alinlanganin tayo sa ating katiyakan, samsamin ng ating kagalakan and the consolation that is yours in Christ. Yung lahat ng sinabi ko kaninang ibubuhos ng Diyos sa ating kalagitnaan, yung kapayapaan, yung kagalakan, unti-unting inangat-ngat yon ng mga kung ano-anong pag-aalinlangan na isinasaksak niya sa ating kaisipan. He keeps reminding you of your sin. Kalimutan mo na ba? Kanina lang, gumawa ka na naman ng kasalanan. He keeps telling you of your shortcomings. Hindi mo kaya yan. Pagkatapos mong magsimba, gagawa ka na naman. Yan ang sasabihin niya. He lays every conceivable charge that he can bring against God's elect. Yet, there is no work that Satan has ever been engaged in, dear brethren, that is more futile than his work of bringing charges against you. Sa lahat ng ginagawa ni Satanas, ang pinakawalang kakwenta-kwenta ay ang paratangan niya tayo. Kaya nga, makita mo yung panunuya ni Pablo kay Satanas sa kanyang pagtatanong, sino ang magpaparatang sa mga hinirang ng Diyos? Yan ang tanong ni Pablo. What can be sillier than bringing accusations against those who have been redeemed
through the blood of the Lamb. Wala nang kwenta yung paratang na yan. Wala na yan. Yan ang sinasabi niya. Wala nang hihigit pang, ano ba yung sillier? Wala, katawa-tawa. Parang walang kakwenta-kwenta. Alin pa ba yung hihigit na walang kakwenta-kwentang bagay na gagawing paratang niya laban sa mga tinubos ng dugo ng kordero? Who is it who justifies? That is the next question. Who can bring charges against the elect? And then the next question is, sino ba yung nagbibigay ng katwiran? Tama ba yung Tagalog ko? Who is it who justifies? Sino yung pinapaging matuwid? Sino ba yung nagbibigay ng katwiran sa mananampalataya? It is the judge of all the earth who declare us just by the imputation of the righteousness of Christ. Sino ba yung nagbibigay ng pagiging matuwid natin? Ang hukom mismo na siyang bumalabal ng kanyang katwiran. Pero teka lang, let us back up for a moment. Who can rightly bring any charge against you? Yan ang tanong ni Pablo kay Satanas. Sino yung pwedeng makapagsakdal sa amin na mga mananampalataya? Dahil kung sinasakdal mo kami, waring sinasakdal mo yung kumakatawan sa amin. Hindi ba yun ang sinasabi ni Pablo? If you can charge the elect, then you are saying that you can rightly bring any charge against Jesus, our representative. Pwede ba niyang paratangan ng Panginoong Yesus? Sa John chapter 8, verse 46, ang Panginoong mismo ang nagsabi, sino sa inyo ang pwedeng paratangan ako ng anumang kasalanan? Which of you convicts me of sin? He asked. We know this. We know the answer, and that's very obvious. No one, because Jesus is sinless. Any attempt to charge Jesus with sin is an exercise in futility. Ito ay walang katuturan. It was a waste of time and breath because the Father knows that Christ is without sin. O kung meron mang naniniwala ngayon na merong kasalanan si Kristo, hindi man nakakatawa, nakakainis yung kanilang mga argumento na yung nakahilig daw sa balikat ng Panginoon doon sa larawan ng Last Supper. Alam niyo yan? Sino ba yung nakahilig sa Kanya? Ang pinakamamahal na alagad. Yan ang sabi ng Biblia. Pero sabi ng iba, si Judas daw. Hindi ko alam. Hindi siya nakalapit ng ganon kay Lord. Pero ang mas nakakainis ay si Maria Magdalena daw. Unang-una, hindi sumasabay sa mga ganong kainan yung mga babae sa kultura at kostumbre ng mga Hudyo. Pero dahil daw siya yung, ano bang tawag dito? Siya yung kinakasama para medyo magandang pakinggan. Siya yung kinakasama daw ni Jesus. No. Alam ng Ama na walang bahid ng kasalanan ang Panginoong Jesus. And His perfect obedience is then imputed or transferred to the account of everyone who put their faith in Jesus. Diba napakagandang pananalita yun, sinabi ito ni R.C. Sproul. Para kang bangkarote. Ano ba yung bank book mo, madaming zero, pero zero lahat. Alam nyo, hindi lahat ng maraming zero sa bangko maganda. Pagka dulo mo, wala nang laman, may zero pa din. At least 3, no? 0.00. Bangkarote. Walang laman. Yung kay Jesus, maraming zero, pero may number dun sa... Zero is still a number. Ano tawag doon? May numerong,
meron siyang siguro maraming 9 or 8 or yung ano niya yon nilipat doon. Sa mga pinapanood kong yung mga pinagkaanuhan ko ngayon, yung mga AI eh. Marami palang magandang kwento doon na parang mga fairy tales sila na, no? Yung paglipat nila ng pera pala sa ibang bansa ngayon, igaganon mo lang yung cellphone mo. No? Meron palang ganon. Kawawa yung walang cellphone sa darating na araw. Iganon mo lang yung cellphone mo, matatransfer yung 1 million or 10,000 or 1,000. Ang Panginoon, ginanon lang niya. Nalipat yun. Yung kanyang katwiran nalipat sa atin, transferred sa lahat ng ang pananampalataya ay inilagak sa anak ng Diyos. And so, papaano mo silang isasakdal? It is just as futile for anyone to lay a charge against us as it is to lay a charge against Christ. Kung ang ating kinatawan ay hindi nila pwedeng paratangan o isakdal, lalong hindi rin pwedeng paratangan tayo na kanyang binigyan at binalabalan ng kanyang katwiran. Tayo ay binihisan ng katwiran ng Panginoon. We are justified by His merit, not of our own. Tayo'y pinapaging matuwid sa pamamagitan ng merito ng ating Panginoong Hesukristo, ng kanyang katwiran, His verdict of righteousness to everyone who is in Jesus Christ. Once the Supreme Judge declares you righteous in His sight, all the slander in the world will make no impact or dent upon God's assured final judgment of you. Ano nang tawag doon? Kapag yung sentensya sa iyo ay no, ay not guilty, di ba hindi ka na pwedeng idibanda ulit doon sa kaso na yon? Anong tawag doon? Pag acquitted ka na sa una doon sa kaso na yon, hindi na pwedeng balikan pa yon at buksan. That is double jeopardy. Yan ang sabi ng korte. At kung tayo ay na-acquit na ng Supreme Court, ng sangsinukob, sino ang magsasakdal sa atin? The judge has declared us just because of our justification in Jesus Christ. And so, do not fear any slander from Satan. Yes, he will not cease from, bubulong-bulungan ka niya eh. Sasabihin niya sa iyo yung mga ganito. Pero wag mong katakutan ang mga paninirang ito ni Satanas o maging ng buong mundo. Naalala ko yung isa sa mga kinikilalang martyr ng pananampalataya, si Athanasius. Sa lugar na kanyang pinupuntahan dahil lagi siyang naninindigan sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Pagkatapos niyang mangusap, madalas siyang palayasin. Pinalayas, he was exiled from place to other place and then napakaraming lugar ang kanyang pinuntahan. Pero wala siyang nakitang kakampi. Lahat ng mga pangunahing namumuno sa bayan at pamayanan na kanyang pinuntahan ay laban sa kanyang pananampalataya. And then eventually namatay siya. Alam niyo ba kung anong pinasulat niya sa kanyang tombstone? Doon sa kanyang lapida. Yan, wala ng tombstone ngayon eh. Ano yung pinasulat niya sa kanyang lapida? Athanasius contra mundum. Sabi na. Latin yan. Ang ibig lamang sabihin, Athanasius against the world. Anong sinasabi niya? If God was for you, even if the whole world is against you, you will still be victorious. Pero sinabi niya, Athanasius against the world. Because Athanasius plus God is majority. Walang pwedeng magsakdal sa atin. Kung sa mundong ito, tayo man ay pangingibabawan ng pandaraya at mga panluloko at iba pang bitag ng mundong ito. Pero hanggang dito lang yon. Ang sinasabi ni Athanasius, kung hindi man tayo makakamit ng katarungan dito sa kabila ng buhay na ito, ay hindi sila pwedeng managumpay laban sa atin. Though the whole world was against you, God
is with you. Yan ang sinasabi niya. Iniisip ko, gusto ko ring palagay yon sa aking lapida. Conrado contra mundus. Sabi niya. Pero hindi naman ang buong mundo yung kalaban ko eh. Kasama ko kayo. Amen. Si Athanasius, wala siyang kasangga. Nakakaawa yung kapatid. Pero tayo, mapalad tayo ngayon. Hindi lamang ang kasama sa church, ang kasama sa association, ang kasama sa buong convention. Marami pang ibang mananampalataya na nasa ibang pangalan. Ang sinasabi natin, marami na ngayon sa ating panahon ang mga kumikilala at naglagak ng kanilang pananampalataya kay Kristo. It is God who justifies. Who is He who condemns? Kung ang Diyos ang kumilalang matuwid tayo, sino ang pwedeng magsakdal sa atin? Once God has justified you, who can condemn you? It is Christ who died, and furthermore, He is also risen. Yan ang sabi ni Pablo. Si Kristo na namatay at higit kaysa doon, siya'y muling bumangon sa mga patay. At ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos na namamagitan para sa atin. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay muling binuhay para sa ating pagiging matuwid, for our justification. It is Christ who ascended to the right hand of God, where He was seated in the position of power. Naalala ninyo nung si Esteban ay batuhin dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Ang mga pangunahing tagapanguna ng relihiyon ay nagkaroon ng malaking galit sa kanya dahil sa kanilang maling pagkayakap sa nakagisnan nilang pananampalataya. Inilabas, kinaladkad doon sa labas ng pintuan ng bayan. Siya ay pinagbabato. At habang binabato siya, habang nagkakaroon ng mga sugat, habang dumadanak yung dugo sa kanyang katawan, siya'y tumingala sa langit at ang Diyos ay pinagpala siya na makita niya ang isang vision. Nagkaroon siya ng pangitain patungkol sa langit. Nakita niya ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Ang batas, ang hukuman ng mundong ito, kinundi na si Esteban sa kamatayan. Pero sa oras ding yon, the heavenly court was in session. Nakita ito ni Esteban, and the judge of all the earth was the defense counsel for Stephen. Sino ang kanyang abogado? Pag malapit ka na palang mamatay, magkakaroon ng session sa langit. No? Hindi ko alam kung pare-parehas, pero si Esteban, sa hukuman ng mundong ito, hinatulan siyang mamatay, batuhin hanggang mamatay. Pero habang malapit na siya doon sa punto ng kamatayan, nakita niya sa kanyang pangitain, nagkaroon ng session sa langit, nagkaroon ng paghukom, at siya yung pinag-uusapan. At ang nakita niyang kanyang abogado ay ang Panginoong Hesus mismo. Pero nagtaka siya, ang judge ay ang Panginoong Hesus mismo din. Paano ka matatalo kung ang abogado mo ay siya ring judge? Nakita niyo po, that is where the court that matters sits at the right hand of God. Sa kanan ng Diyos nakaupo ang ating advocate, ang ating kasangga, at ang hukom sa lahat ay ang ating Panginoong Hesukristo. Not only is our Savior who has been raised from the dead, our judge and our defense counsel, but more than that, He is also our intercessor. Yung mga maliliit na usapin, hindi na po yan pinag-uusapan sa korte. Pinangangatwiran na lang yan. At guess who is our intercessor? Jesus Christ Himself. He is our great high priest who is pleading our case before God every minute.
Bawat pagkakataon, siya yung namamagitan sa atin, nagmamakaawa para sa atin sa Ama. Do you see how foolish it is? In light of that, to worry about the slanders of men in this world. Kaya nga sinasabi ni Pablo, kahina nyo namang mga mananampalataya. Bakit pinuproblema yung mga sinasabi ng ibang tao? Who shall bring a charge against God's elect? Sinasabi nila, sinasayang nyo yung oras nyo. Sinasayang nyo yung inyong mga tinatangkilik. Gusto lamang ng mga pastor nyo na yumaman. Kaya lagi niyang sinasabi ito na mag-commit tayo sa Panginoon, mag-commit tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit hindi ka mag-ipon para sa iyong sarili? Yan ang sinasabi nila. Do not listen to them. Yung sinasabi nilang kamangmangan ay katwiran sa harapan ng Diyos. Bakit nating hahayaang paratangan nila tayo? It is God who justifies. Do not listen to their voices, because on that day, only the voice of Christ matters. No other voice will be recognized. It is Christ who is sitting at the right hand of the Father. It is Christ who intercedes for us every day. Beloved, it could not possibly get any better than that. Hindi ko alam kung may maisip pa kayong magandang pagpapaliwanag at pagpapatutuo na ang Diyos ay sumasa atin. Ang kanyang bugtong na anak ay namatay para sa atin. Sino ang magsasakdal sa atin? Which brings me to my third point, walang makapaghihiwalay sa atin. That is very obvious in our text. Walang makapaghihiwalay sa atin, sabi niya. Many people live a life of uncertainty. Maraming mga bagay na namumuhay, maraming mga tao ang namumuhay sa walang katiyakan, thinking that once they are saved, nalulungkot ako sa mga ibang kapatid. Ang sinasabi nila, kahit na naligtas sila ng dugo ni Kristo, pero pwedeng mawala yung kanilang kaligtasan. I do not believe, kahit na napakaliit na percentage, hindi ako naniniwala na mawawala ang kanilang kaligtasan. Even if they believe that, it doesn't mean it is true. Ang sino mang naligtas kay Kristo, ang mga totoong iniligtas ng dugo ng Panginoon, hindi ito kailanman mawawala. Ang kanila kasing kinakatakutan, baka bukas ay makagawa ko ng isang kasalanang mortal. You know, merong mga mortal sin at mga venial sin na sinasabi ng iba. At kailangan kong mapasailalim uli sa ikalawang pagkakataon ng ang tawag nila dito ay second plank of justification for having destroyed the grace in their souls, as if they did something to earn their salvation. Kung maliwanag sa atin na wala tayong bahagi, wala tayong ginawa sa ating kaligtasan, wala tayong pwedeng gawin para mawala ang ating kaligtasan. Hindi nakabase sa kung anong ginawa natin ito. Nakabase sa ito sa kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, papaano siya mawawala? That's why I love tulips. In the Garden of Paradise, this is the most beautiful flower, I believe. But others believe it is daisy. And they play, he loves me not. You know, if you do not know what I'm saying, I'm just playing on words in here. That is not so. Hindi ganoon. Hindi yung mahal ka ngayon ng Diyos, tapos hindi ka niya mahal bukas, mahal ka niya ngayon, hindi ka mahal sa susunod na araw. And Paul is obviously telling us he will have none of that. Kaya nga ang tanong niya, who shall separate us from the love of Christ?
Sinong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo? And Paul explores the options of those potential things that could drive a wedge between our Savior and ourselves. Tiningnan niya, ano ba yung mga pwedeng maglagay ng paghihiwalay sa atin at sa ating Panginoon? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. Hindi ba ito yung mga nararanasan natin araw-araw? At ito yung mga naranasan natin kay Jesus. At yung naranasan niya ang nagbibigay ng katiyakan sa atin na napagtagumpayan na ito ng ating Panginoon. If anything seals His love for us, it is His promise to be with us in the midst of persecution. Kaya nga natuwa ako ng isang kapatid, nilapitan ako, sabi niya, Pastor, alam niyo po, ang dami naming problema ngayon, ganito yung nararanasan namin sa family, akala ko ay magiging okay lahat ito, pero hindi nawawala. Sabi nga ng ating kapatid na tagapanguna kanina, pagka na-solve mo yung isa, merong kasunod. Ang totoo minsan, hindi mo pa na-solve, meron ng dalawang kasama. God need not promise us a wonderland. Hindi yun ang pangako ng Panginoon. But He promised more than that He will never leave nor forsake us. He promised that He will be with us. Do not even pray that God abide with us in this persecution. No, alam ng Diyos. At bago ka pa dumating doon, inihanda na ng Diyos at magbibigay siya ng kalakasan at ang ibibigay lang niya, actually, hindi lalampas sa doses. Hindi tayo ma-overdose. Kaya kung malaki yung nararanasan mo ngayon, ibig sabihin malakas ka. Matibay ang iyong pananampalataya. Hindi tayo bibigyan ng higit sa ating kakayanan. Yan ang sabi ng Panginoon. If anything seals His love for us, it is His promise to be with us in the midst of persecution, in the midst of danger, of sword, or famine, and everything that the world, the flesh, and the devil can do. Hindi yan pwedeng makapanagumpay. No one and nothing can throw us against, can separate us from the love of God. Remember that the things Paul anticipate here are not exhaustive. Ibig ko sabihin, hindi lahat sinabi ni Pablo, bagamat napakakaba na ng litanya, no? Sinabi niya, ito ba, pero hindi pa po yan exhaustive. Meaning, hindi pa po yan lahat. The list is representative. Ito'y kumakatawan sa maraming mga problema. Pero pagkatapos niyang sinabi ito, tinanong niya, sino ba o ano ba ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, perils, the sword, the press, the police, the devil, your neighbor. Hindi po niya sinabing lahat yon. Or even your, nagagalit sa akin mga ano, even your spouse at times. Because this is but natural sa ating likas na sa ating kalikasan. Umiiral pa rin minsan yung mga bagay na kagaya nito. And you could go on and on forever about the things that would try to separate us from the love of Christ. But I'm telling you, no. God is telling us through Paul, no one and nothing. Walang anumang bagay o sino mang tao ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Isa sa mga pinaka-cynical attacks against Christianity during the 19th century was penned by this man. Napaka-komplikado ng kanyang utak. Ang totoo, napaka-komplikado ng kanyang pangalan. Hindi ko alam kung paano ba. Friedrich Nietzsche. Yan. Yan yung isa itong liberal modern theologian, if I can use that term for him.
Sa kanyang isinulat, he declared the death of God. Narinig niyo po yan? Nang mamatay ang Diyos. Yan ang isinulat niya. German ito kaya hindi man ako marunong magbasa ng German, so tatagalogin ko sa inyo. Sabi niya, God is dead and He died of pity. Namatay siya at kaawa-awa ang kanyang naging kamatayan. Anong sinasabi ni Friedrich Nietzsche? Ang sinasabi niya, ang tao kasi dapat maging dominante siya. Ang tao dapat ang siyang magiging hari ng lahat ng ibang nilikha. Ang tao dapat ang pinakamataas, ang pinakamagaling, ang pinakamabilis. Yan ang sinasabi niya. Yung Homo sapiens, hindi yan parang kaawa-awang nilalang yan na mahigit pa doon ang tao. Yan ang sinasabi niya. He must be dominant. He must have this alpha one character. Ganoon dapat ang tao daw. Kaya lang namatay ang lahat ng ito dahil sa Kristyanismo. Ano kasi yung tinuturo ng Kristyanismo? Pag sinampal ka sa kanan, pasampal mo pa yung kaliwa. Anong tinuturo ng Kristyanismo? Humingi ng tawad at magpatawad. Hindi yan pagiging tao, sabi nitong magaling na tao na ito. Or at least naggagaling-galingan. Ito yung kanyang paglaban sa Kristyanismo. Ang sinasabi niya, Christianity strip human beings of their natural humanity. Hinubaran daw ng paniniwalang Kristyanismo ang pagiging likas na tao ng sangkatauhan. He stripped human beings of their natural humanity. Every human being, according to Nietzsche, has this drive to dominate, to conquer, to rise to the top, to be the king of the hill. But Christianity with its false piety, yan ang tawag niya, no? Yung bulaang, ano ba yung false piety? Ito yung pagiging banal na aso. Santong kabayo, yan ang tawag niya. Dahil sa inyong pagkukunwari, nawala yung likas na pagiging magaling at pagiging matapang ng tao. Ang paniniwala niya, ang tao dapat maging Superman. Yan ang sinabi niya. Hindi ko mabigkas yung German term ng Superman niya, Übermensch or something. Ang paniniwala niya, dapat ang tao ay maging Superman. He is the example of authentic human existence. Yan ang sabi niya. And the chief characteristic of Superman is to conquer. He is the man who sails his ship into uncharted waters. Ito yung kahit na mapanganib at wala pang pupuntahan ni Superman. He will bow to no opposition and show fear to no power of nature, such as volcano or thunder or strong winds and rains. Wala siyang pakialam dyan sa sinasabi ng Pag-asa. In counter distinction to the weak, pitiable Christians who turns the other cheek. Ang sabi niya, kawawa, niloko niyo ang tao. Sa halip na ikuyumang palad at lumaban, ipinagdaop ang palad, yumuko, inihalik yung mukha, isinubasob ang mukha sa lupa at magmakaawa. This is the most pitiable posture of human beings, sabi niya. When I read this portion of the text, when Paul says, yet in all of this, pestilence, tribulation, peril, sword, being led as sheep to the slaughter. Ito yung sinasabi ni Nietzsche. Sabi niya, wala kasi kaming ginawa. Sabi ni Pablo, sa buong araw kami ay parang mga tupang dinadala sa katayan. Tingnan ninyo, napakawalang kwenta ang ginagawa ng Kristyanismo. But in all of these things, Paul said, the Word of God tells us we are Superman.
Hindi pagiging Superman yung lumilipad ka at hindi ka tinatablan ng bala at nagagawa mo ang lahat ng ito. Sa paningin ng Diyos, ang mga totoong Superman ay sila yung mga nanagumpay. At ang tagumpay ay sa pamamagitan lamang ng pagyakap sa katotohanang si Kristo'y namatay para sa atin. Through Him who loved us, sabi ni Paul. Tayo'y mananagumpay lamang sa pamamagitan niya na umibig sa atin. You want a Superman? We have it in Christ. Sabihin natin kay Nietzsche. Christ who has conquered not just the world, but even hell, maging ang kaparusahan sa impyerno. Nietzsche declared that life is meaningless and there are no real values. So he preached to his contemporaries, life is meaningless, but be good anyway, sabi niya. Oo, walang kakwenta-kwenta ang buhay, but be courageous anyway. Look at how it is different from what Christ said. Jesus said, in this world you have tribulation, but be of good courage. Why? Because I have overcome the world. Hindi yung sinasabi ng Panginoon, sige, okay lang yan, magpakamatay kayo, ang buhay ay walang kahulugan, pero pag may pagkain, kumain din kayo, pag ganito, mag-enjoy lang kayo. No! Hindi ito buhay na paglakad sa kawalang pag-asa. Ang sinasabi ni Jesus, bagamat tayo ay makakaranas ng mga kahirapan at pagsubok sa mundong ito, pero dapat tayong magpakatatag at magpakatapang dahil napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundong ito. There is a reason for our cheer. There is a reason for our joy because the Lord Jesus Christ has conquered powers, principalities, and every wickedness in the cosmos. Lahat ng ito na binanggit ni Pablo, nagapi na lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sabi niya, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Diba, napakasarap na balik. Pastor, alam na namin yan. Favorite verse nga namin yan eh. Pero kasi mukhang malungkot kayo, kaya naisip pong ibahagi ito sa inyo. Para mapaalalahanan tayong lahat na walang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Maaaring paminsan-minsan maramdaman mo na parang napakalayo ng Diyos, pero yun ang pagkakataon na mas lalo mong dapat paniwalaan ang kanyang salita kaysa sa iyong nararamdaman. Totoo yun. Minsan yung iba-iba yung nararamdaman natin, di ba? Sabi ko na sa inyo, minsan nararamdaman ko, mayaman ako. Pero pagtingin ko sa banal na kasulatan, hindi lang ako mayaman. Mananagumpay ako. Hindi pwedeng sabihin ng mundo na talunan ako dahil napagwagian na, napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng ito. Hindi yung aking pakiramdam dahil nandadaya yan, kung hindi ang katotohanan na sinasabi ng kanyang banal na salita. The Word of God promises and guarantees that nothing can separate us from the love of Christ, from the love of God in Christ. Death cannot do it. Life cannot do it. Ang kinakatakutan lang natin kasi yung kamatayan eh. Hindi po. Pati yung buhay minsan, akala natin hinihiwalay tayo sa Panginoon. Hindi ang kamatayan, hindi ang buhay, hindi ang pamunuan dito sa lupa. Wala. Pwede nilang itapon sa kulungan si Jose sa maraming panahon. Pero hindi nila pwedeng ihiwalay si Joseph sa pag-ibig ng Diyos. Alam natin yan. What else? Ano pa ba yung pwede niyong isipin? Pagkatapos kung nilitan niya yung lahat ng sinabi ni Pablo, what else?
Nothing in this present world, nothing tomorrow can happen that will separate us from the love of God. Wala. Sinasabi mo lang yan, Pastor, para i-console kami. Hindi nyo kailangan ng consolation prize. Grand prize ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Minsan nakala natin kasi parang pampalubag loob. Ano pa yung mas grabing termino nito? Pakonsuelo de bobo. Hindi tayo bobo. Basahin mo ang salita ng Diyos. Ito yung sinasabi niya. Paul is giving us selective number of examples of things that we might think could separate us from the love of God. But he is saying, not height, nor depth, nor life, nor... Ang dami ng nor ito eh. Hindi ito. Yan ang sinasabi niya. And he concluded it by saying, nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Nang tayo'y sumampalataya, isa sa mga tanong sa ating kaisipan, it is safe? Is it safe? Safe ba ito? Kung tayo'y maliligtas, safe ba ito? Napag-aralan na natin nung nakalipas, maliligtas tayo saan? Pero gusto kong sabihin sa inyo ito just to put an emphasis on this. Will be safe from anything that this world can put against us. Anything. Lahat ng bagay na pwedeng ibigay ng mundong ito, hindi tayo pwedeng ihiwalay sa Diyos. Because God from all eternity has loved us and has redeemed us. Do you believe that? Hindi pa tayo pinapanganak, minahal na tayo ng Diyos. Yan ang sabi ni Pablo. Kung hindi nyo pinapaniwalaan yun, hindi ko man kayo pinipilit. Pero ako, ang paniniwala ko, bago palalangin ang sanlibutan, minahal na ako ng Diyos. Dahil ako'y kasama sa kanyang mga hinirang. To be elected of God is to be chosen by God. Kung ikaw ay kanyang hinirang, ikaw ay kanyang pipiliin, ikaw ay kanyang tatawagin. Pinili ka ng Diyos, pinili ka niya para sa isang layunin, para maging kasing katulad ng kanyang anak. To be Christ-like, to be conformed to the image of Christ and to be Christ's possession. Maging pag-aari ka niya. If you abide in me and if you abide in my word and me, ano sabi niya? If you abide in me and my word abide in you, ask anything if you will, and it will be given to you. Anytime. Not just for a day, not just for a week, but for eternity, my dear. Hindi lamang kapag pagka marami kasing pagpapala, parang ang lapit-lapit ng Diyos. Hindi lamang kapag maganda yung mga nangyayari sa buhay, doon malapit ang Diyos. I'm telling you, nakita natin yung kwento ng footprints in the sand, na nagre-reklamo pa tayo, bakit nung maganda yung buhay natin, 4 yung bakas, para sa 2 yung persona, yung naglalakad. And then, nung maproblema na, naging 2 na lang. Anong reklamo nung, sabi niya, nakita mo, nung nagka-problema ako, iniwan mo ko, 2 na lang kasi yung bakas, ibig sabihin isang persona na lang. No! Sabi ng Panginoon, hindi yan bakas mo. Bakas ko yan. Dahil kinalong kita. Do you not like the idea of sovereign grace? Do you still kick against it even though it is our guarantee that nothing can separate us from the love of God with which He loved us? Di ko kayo pinipilit na maniwala doon kung hindi yon ang inyong conviction. But I am encouraging you to read the Bible and read it in context. Basahin natin at makita natin na kung ang Diyos ay sumasa atin, na kung ang Diyos ay kapanig natin, ito ay hindi tanong ng parang kawalang katiyakan. These are not
questions of certainty, but of syllogism. Instead of writing it like that, sa halip na isulat natin kung ang Diyos ay sumasa atin, kung ang Diyos ay kapanig natin, ang isulat natin, dahil ang Diyos ay kapanig natin at dahil ang Diyos ay sumasa atin, walang pwedeng makatayo laban sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid, ang Diyos ay sumasa atin anumang oras. Mula ngayon at sa habang panahon, yan ang pangako niya sa bawat mananampalataya. Amen. Salamat po. Maraming salamat po, Diyos. Ang mga talatang ito ay pamilyar, madalas kaming tumutunghay, madalas naming binabasa, madalas naririnig. Ilang mensahe na ng pangangaral ang aming narinig patungkol dito. Pero salamat po, niloob mo na mapaalalahanan kaming muli ngayong umaga. Kahit paulit-ulit na. Minsan kasi ay parang hindi na namin maramdaman kung kaya't nagkakaroon ng binhi ng pag-aalinlangang na tatanim sa aming mga puso. Kaya nga po sa pamagitan ng katotohanan ito ay matanglawan kami uli ng liwanag. Ang namumuong kadiliman sa aming mga puso'y talunin ng liwanag ng katotohanan mula sa iyong mga salita. Lalo na sa mga panahon ngayon na dumaraan ang marami sa amin sa iba't ibang hamon ng buhay. O Diyos, wag mo lamang pong ipaalam nawa sa amin. Iparamdam mo po. Gusto naming maramdaman. Gusto naming patuloy na matikman, maranasan ang iyong presensya sa aming mga buhay. Gamitin mo po ang pagkakataong ito, Ama, na muling linangin sa aming kamalayan. Na tunay nga, dahil ikaw ay kapanig namin, walang pwedeng makatayo laban sa amin. Sapagkat sa bawat segundo ng aming buhay, ikaw ay palaging sumasa amin. Salamat po. Sa iyo ang lahat ng papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.